umaga sa inyong lahat. So ngayong araw ay ako ang inyong magiging tagapagkwento. Ang pamagat ng aking kwento ay ang Tawo sa Puso ni Teresa na isinulat ni Honorio Bartolome de Dios. Ang kwentong ito ay patungkol sa babaeng si Teresa na kung saan ang kanyang ama at ina ay may iba't ibang paniniwala. Ang kanyang ama ay isang deboto ng Katoliko, samantalang ang kanyang ina ay naniniwala sa mga tao o mga elementong nakatira sa kagubatan. 17 taong gulang si Teresa, pangatlo sa 10 magkakapatid. Lumaki siya sa bayo ng Buenavista na napapalibutan ng bukid at kagubatan. Bata pa lamang siya ay marunong na siyang mag-araro, magtabas ng damo, at magsunog ng niyog bago pa man niya natutunang magsulat ng sarili niyang pangalan. Sa bawat pagod ng pagtratrabaho ay dama niya ang bigat ng buhay. Sa tuwing nasaksihan niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway at ang kanyang ina ay palaging umiiyak at sumisigaw. Isang hapon, habang pumunta si Teresa sa kakahuyan upang siya ay mangahoy, ay biglang may isang kobrang dumampa sa sahig o sa kagubatan. Takot na takot si Teresa sa araw na ito at tila hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya naalala niya ang turong dasal ng kanyang ina na tawagin ang mga tao o mga elemento ng kagubatan. Kaya iyon ay ginawa ni Teresa. Nagdasal siya na sana ay tulungan siya ng mga tao. Biglang dahang-dahang lumayo ang kobra. Na tila ba ay narinig ng mga tao ang kanyang dasal. Kabang-kaba si Teresa sa araw na iyon at dali-dali niyang umuwi sa kanilang bahay at niyakap ang kanyang ina na tila ba'y alam kung ano ang nangyayari. Lumaki si Teresa na masipag at matalino. Palaging may medalya, palaging pinupuri ng mga guro. Ngunit sa bawat papuri iyon, ay narinig na ang tinig ng kanyang ama na sinasabing kailangan niya munang unahin ang kanyang mga kapatid. Dahil nga sa bayo nila, ganoon daw talaga ang buhay. Hindi mo dapat unahin ang iyong sarili dahil mayroon pa siyang mga nakababatang kapatid. Kaya ganoon na lang ang dapat gawin ni Teresa sa kanya na kailangan niyang tulungan ang kanyang mga kapatid. Isang araw, inutusan si Teresa ng kanyang ama na pumunta sa kumbento upang kunin ang papeles para sa scholarship. Sabi ng kanyang ama na ang pari doon raw ay mabuti. Kaya dali-dali pumunta si Teresa upang sundin ang utos ng kanyang ama. Pagkarating niya sa kumbento, ibang mukha ng kabaitan ang tumambad sa kanya. Bigla siyang hinawakan ng pari at bigla siyang hinalikan ito at pilit siyang nilapastangan. Takot na takot si Teresa at tila ba parang ang nasa sarili niya ay huli na niya ang araw na iyon. Ngunit naisip niya ang sinabi o ang dasal na itinuro rin na kanyang ina. At siya ay nagdasal at tinawag ang mga tao. Sa araw na iyon, sa isang lamesa, tumumbad ang isang kobra. Sa sarili ni Teresa ay may binalot siya ng katapangan. Kinuha niya ang isang bote at ipinukpok niya sa ulo ng pari. Nabalot ang kanyang sarili ng galit sa araw na iyon. At pagkatapos niyon, tumakbo si Teresa. At paglingon niya ay nakita niya ang pari. Nakalupaypay ang ulo ng pari na nakatingin sa kobra. Karating niya sa kanyang bahay, takot na takot si Teresa. Gabi, araw ng pagtatapos, lihim na pumunta si Teresa sa kumbento.
dala-dala ang gas at posporo. Ibinuhos niya ang gas sa gusali at ito ay kanyang sinulog. At walang sino man ang nakakaalam sa araw na iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, ay umuwi si Teresa. Pagka-uwi niya, ay nadatnan niya ang kanyang inang wala ng buhay. At pagdating niya sa kanilang tahanan, ay wala na ang kanyang minamahal ina.